Worse, yung gas, okay? Pag sinabi niyo 1 kilogram of gas, anong ibig sabihin nun? What does it physically mean? 1 kilogram of gas. Diba? Medyo mahirap i-describe ang fluids in terms of yung mass lang. So what we do is we describe it instead using quantity called density. Density, okay, ay tawag dito, ang variable na ginagamit natin, to describe density ay yung Greek letter na small Greek letter na rho. Okay, and we define density as mass per unit volume. So the amount of mass na inoccupy niya per unit volume. Ang mass ay M at ang volume ay capital V. Ang unit ng mass ay kilogram. Ang unit ng volume ay cubic meter. So ang unit ng density ay kilogram per cubic meter. Okay. Now sometimes hindi siya binibigay in kilograms per cubic meter, gumagamit ng ibang units like CGS. So ang kilogram per cubic meter ay pareho lang sa 1 gram per cubic centimeter. Okay. Sometimes we don't describe yung density, we describe yung specific gravity ng isang material. Okay? Basically, yan yung ang specific gravity ay yung density ng material with respect to the density of water. Okay. Halimbawa, dito sa table, makikita natin yung iba't ibang densities ng mga materials. Okay, like air, for example, has a density of 1.2 kilogram per cubic meter. Okay, 1.2 kilograms per cubic meter. Gaano kalaki ang isang meter? Paano i-estimate ng isang meter? So pwedeng sabihin na yung arm ay 1 metro, di ba? So pag nagganyan kayo, meron na kayong 1 square meter, right? Tama? Ibaba niyo yung arm nila ganyan, may imagine na yung 1 cubic meter. Lagyan niyo ng air yung 1 cubic meter na yon, ang mass nun ay 1.2 kilograms. Okay, so yun yung ibig sabihin ng 1.2 kilograms per cubic meter. In the same way, tignan niyo yung water. Water has a density of 1,000 kilogram per cubic meter. So over that same volume, maglagay kayo ng tubig doon, ang bigat ng tubig na yun ay 1,000 kilograms. Seawater is slightly larger, 1,030 kilograms per cubic meter. Yung ice has a smaller density, 0.92 per cubic meter. Okay. And then yung ibang mga materials, okay, like iron, brass, copper, silver, so medyo mataas siya, di ba? Okay, yung gold, for example, is 19.3 times 10 to the 3 kilograms per cubic meter. Now, if we use yung concept ng specific density, ang specific density ng gold is 19.3. Okay, kasi remember, ang definition ng specific gravity ay ratio of the density of the material with respect to the density of water. And density ng gold is 19.3 times 10 to the 3. Ang water is 1 times 10 to the 3. So 19.3 yung specific gravity ng gold. Okay? Anong specific gravity ng seawater? 1.03. Okay? Okay. So, ang tawag dito? So, yan yung iba't ibang densities ng common substances. Now, tandaan niyo yung specific gravity ng gold or density ng gold, 19.3 times 10 to the 3.
Kasi gagamitin natin yan mamaya-mayang konti. So, gaano kabigat ang hangin? Bigat ba ang hangin? Talaga? Estimate nyo nga kung anong size ng room na to. Ito. From there to there, ano sa ilang meter siya? 8. And from here, front to back, ang ilan sa tingin niyo? 10 talaga? Mas mahaba ito sa dito. Ha? Ano na? Same lang? More or less. Actually, pwede niyo siyang sukatin base sa tiles. Ang tile is 0.4 by 0.4. Magbibilang lang kayo ng tiles. Pinagawa ko na yan sa mga previous na students. Ito ang 8 at ito ang 10. Mas mahaba itong. Gano'ng kataas itong ceiling sa tingin niyo? Floor to ceiling, gano'ng kataas? In meters. In engineering, ang standard na height ng floor to ceiling is 3 meters. 8. Tayo lang kayo, di ba? Ano bang height ninyo? Mga ganon. Tapos doblehin yun, then naabot nyo na yung ceiling. Tama? May sense ba? So siyempre pag ikaw tinanong, ang tawag dito, nasa about 3 meters. So anong volume ng room na to? 8 times 10 times 3, 240 cubic meter. So ngayon, punong-puno to ng hangin. Gaano kabigat ngayon yung hangin na yan? Anong kailangan nyo para makompute yung bigat ng hangin dito sa loob ng room? Kailangan nyo yung density, di ba? Anong density ng air? 1.2 times 10 to the 1.2 kilogram per cubic meter. So, gaano kabigat yung hangin nandito sa loob ng room? So density is mass per unit volume. Alam niyo yung density which is 1.2 kilogram per cubic meter. Ang volume ay, ano sabi niyo? 240 cubic meter. So gaano kabigat yung hangin? 240 times 1.2. 288 kilograms ang mass ng air na nasa loob ng room na ito. Ano bang mass ninyo? 50. Pero ito 288, halos 6 times ang mass ninyo yung air, yung mass ng air na nandito sa loob ng room. So mabigat siya, di ba? Bakit? Ha? Bakit hindi niyo naramdaman yung Bakit hindi niyo naramdaman yung mass ng air? Gumagalaw. Kung mabigat nga siya, maramdaman niyo yung di ba? Ha? What about pressure? Yes, that's right. And in equilibrium na kasi kayo with yung pressure. In other words, sanay na kayo sa pressure nito. Sanay na kayo sa weight ng air nito. In fact, kung ano kayo tawag ito, ngayon na halos isang SEM na kayo sa Baguio, okay, tapos bababa kayo sa mga probinsya ninyo, pag bumaba kayo sa probinsya ninyo, mararamdaman niyo yung change in air, change in pressure, o mararamdaman niyo yung change in the mass of the air. Paano niyo mararamdaman yon? Kasi nagpa-pop yung ears ninyo. Right? Diba? Okay. So that's how you know na merong mass yung air. At tawag dito at ngayon nakita niyo na bigat-bigat tong kanyang mass. So to describe fluids, we also talk about yung quantity na kababanggit lang natin, which is pressure. Ang pressure, ang ginagamit na variable for pressure ay small
small p, at dinedefine natin yung pressure as force per unit area. Ngayon yung force na yan is a perpendicular force. Okay, ano ibig sabihin ng perpendicular force? So kung titignan nyo rito sa figure, okay, yung force is acting perpendicular to the surface of the fluid. So, ang tawag dito, yun yung doon natin kino-compute yung pressure, doon sa perpendicular force. Okay? Na nag-i-impinge sa surface naman. Anong unit ng force? At ang unit ng area? Okay, so ang unit ng pressure is Newton meter squared at ang isang tawag dito is Pascal or PA. Okay, marami pang ibang units na ginagamit, unfortunately. Okay? Pero sa chemistry, for example, ang ginagamit nila doon ay atmosphere. Okay? Ang 1 atmosphere is 1.013 times 10 to the 5 pascals. Okay? Or actually 101,325 yan. 101,325 pascals. Okay? And yung ibang unit na ginagamit is bar. So 1.013 bar or 1,013 millibar. And ang isa pang ginagamit dito is 14.7 pounds per square inch. Okay, sa gulong, PSI yung ginagamit. Pag tumitingin kayo sa pressure gauge, okay, makikita nyo doon ang unit ng pressure is in terms of pounds per square inch, PSI. Okay, yung bar typically ginagamit sa mga science experiments instead of pascals. And then yung atmosphere, basically sa chemistry. Pero madali kasi imagine pag atmosphere, like sa surface ng sa sea level, okay, ang pressure na mararamdaman niyo doon is 1 atmosphere. Okay? And then as you go up, bumababa yung pressure. So it's less than 1 atmosphere. And as you go down, tumataas yung pressure. So it's greater than 1 atmosphere. Okay, bakit tumataas yung pressure? Bakit bumababa yung pressure habang umaangat? Anong tingin nyo? Gravity, yes. Actually, anong ginagawa ng gravity? Specifically. Ha? Pull down yung? Yes, pero hindi lahat ng gases ay okay, na pull down, di ba? So, gases that are more dense, okay, sila yung mas nag-accumulate sa surface ng Earth. Okay? And as you go up, bumababa yung density ng gas. Okay. So ibig sabihin bumababa rin yung atmospheric na pressure. Alam niyo bang atmospheric pressure dito sa Baguio in relation sa sea level? Yes, it's close. It's actually 0.8. Imagine niyo you're only breathing 80% of the air compared to kung nasa sea level kayo. Sino mga hindi taga Baguio dito at galing sa baba? Anong naramdaman nyo nung umakyat kayo ng Baguio? Napapagod ba kayo na naglalakad? Hindi, mga bata pa kayo, di ba? Napapagod ka. Okay. So, well, hindi nyo siguro sinubukan tumakbo. Ay, tumakbo. Yes. Yes. Well, that's another tawag dito. Another topic. Okay? So, pero yun, isipin nyo 80%. 80% lang ng hangin ang binibreathe nyo dito. Kaya nga yung mga tawag dito, athletes, mas gusto nila dito sa Baguio. Hindi ko alam kung nabutan nyo yung nung kasagsagan ni Pacquiao, siguro mga batang-bata pa kayo nun, di ba?
Pero kung nabutan niyo yun, narinig niyo siguro na gusto ni Pacquiao na dito sa Baguio mag-train. Kasi ang inaano niya is yung oxygen intake niya. Gusto niya gawing mas efficient yung oxygen intake. Kasi 80% lang ng hangin ang binibreathe niya sa bawat suntok. So, pagdating niya sa baba, he doesn't spend that much energy. Kasi yung body niya is already trained to spend less oxygen. Okay? Okay. So, binanggit ko na as you go down, okay, bumababa yung, tumataas yung pressure, and as you go up, bumababa yung pressure. Siyempre, na-try nyo nang siguro, na-try nyo na sigurong sumisid sa swimming pool? Try nyo na ba? Anong nararamdaman nyo kung halimbawa mga tawag dito, mga 6 feet underwater na yung ulo ninyo? Yes, di ba? So, masakit na sa tenga. So nararamdaman nyo yung pressure. So that's one way that's one proof na as you go down, okay, tumataas yung pressure. So, how do we quantify ngayon yung pressure in terms of yung depth, okay, sa isang fluid? Okay? So, basically, okay, we have this expression. Hindi ko na i-derive, didiretso ko na. dP dy is equal to negative rho g. Okay, yung derivation ay nandito sa book at itong figure yung ginamit. Yung P dyan is pressure, yung Y ay yung depth, okay, and yung rho ay density, tapos yung G is acceleration due to gravity. So ang sinasabi dito is yung change in pressure, okay, ay proportional sa negative ng change in height. Ibig sabihin, pag nag-increase yung height dahil negative, magdi-decrease yung pressure. Okay? Or pag nag-decrease yung height, dahil negative nga, mag-increase yung pressure. Kaya nyo na bang isolve to? Alam nyo bang isolve yan? Okay. So this is also a differential equation that's super easy to solve. dP is equal to negative rho g dy. Diba? Mag-integrate lang kayo both sides. Okay, then you have P2 minus P1 is equal to negative rho g y2 minus y1. Okay. So that's how we relate yung pressure sa anong tawag dito sa displacement. Okay. Now, sometimes it's easier to just write down rho gh. So P2 minus P1 is equal to rho gh, where h is just y2 minus y1. And in some cases, sinusulat natin siya as P is equal to P naught plus rho gh. Okay, paano nangyari yan? Ito ang ililipat nyo dun sa kabila. Yung P2. Okay? Ano ba yung P2 na yan? Yung P naught na ito, well, yung P2 naging P naught. Okay, yan ay, ang tawag dito, pressure at the surface of a fluid. Pressure at the surface of a fluid. Copy nyo muna and then explain ko kung ano ibig sabihin. Okay, anyway, pare-pareho lang naman yung mga equations na yan. And ang importante lang dito is kung anong level kayo nagre-refer ng pressure. Okay na? Copy nyo na? So, halimbawa, if we take a look at this figure, makikita natin na mayroong fluid sa loob ng isang, ano ba yan, beaker. Okay, sabihin natin tubig, water yan. Diba? Yung beaker is open to atmosphere, which means na at the surface ng fluid, okay, yan yung pressure na P naught ninyo, and that's equal to atmospheric
pressure. Diba? Kasi open siya to the atmosphere. Eh. Right? Tama? Tama? Okay. So, as you go down inside the fluid, tataas yung pressure. Kaya yung equation, P is equal to P naught plus rho GH is valid kasi di ba? Andito yung rho naught ninyo. Okay? And as you go down, tataas yung pressure by this amount. Okay? So i-add nyo yung rho GH dun sa pressure dun sa surface ng fluid. Okay? Okay? So yun yung ibig sabihin ng equation na yan. Now notice yung equation na yan also doesn't tawag dito, doesn't take into account yung shape ng container. Okay? In fact, kahit na ano pang shape ng container, okay, lagay kayo ng fluid dyan sa iba't ibang shapes na yan, pare-pareho lang yung level na yan. Okay. Bakit pare-pareho lang yung level na yan? If the containers are open, yung tube nila ay open, okay, syempre, ano bang pressure ang mararamdaman ng fluid na yan? Pressure due to atmosphere. Di ba? Walang pinapaboran yung atmosphere na tube. Di ba? Pare-pareho lang yung pressure na ina-exert ng atmosphere sa apat na tubes na yun. So, ina-expect natin na pare-pareho lang sila ng level. But if you cover one tube, okay, or sabihin natin i-cover niyo yung tatlong tubes. Itong tatlong nasa kanan, itira niyo itong tatlong nasa kaliwa, itira niyo itong nasa kanan. Tapos ang gawin niyo ay hipan niyo yung tube na yan. Ano mangyayari sa water level? Naintindihan niyo ba yung tanong ko? Pero hindi ko naman pinapa-quantify. Tinatanong ko lang kung anong mangyayari. So hipan niyo dito. Remember, close niyo yan, close na yan. Ibig sabihin hindi na siya atmospheric pressure. Or pwedeng atmospheric pa rin. Close niyo siya habang atmospheric pressure siya, di ba? Tapos, ito lang yung open. Okay, tapos hinihinipan niyo yan. Ano mangyayari? Hinipan kung naka-open or Naka? hinipan kung naka-open lang sa hinipan ng naka-open. Siyempre, mas maganda kung takpa mo talaga yung ano. Kasi, ang hirap ipan nito, di ba? Pero pag nakaganyan, ayaw ko pabulayin, baka biglang muna eh. Pero alam niyo yung mangyayari, di ba? Alam niyo yung mangyayari, di ba? Right? So, anong mangyayari dito? Yung tatlo, aangat yung level. At ito, bababa yung level. Di ba? Di ba? So, ginagawa nyo rin naman siguro yun nung bata kayo, di ba? Umiinom kayo ng tawag dito, ng juice. Tetra Pak, ubus na yung juice. So, paano nyo i-extract yung natitira dun sa na hindi nababot ng straw? Anong ginagawa ninyo? Gamitan nyo syempre, hindi nyo pa alam ang physics nun, pero pwede nyo gamitan ng physics yan. Ang gagawin nyo is, hipan nyo yung packaging. Kasi pag hinipan nyo yung packaging, nag-increase yung pressure. Okay? Pero once natanggalin niyo yung bibig niyo dun sa straw, ang gagawin ng increased pressure sa loob ay itutulak niyo yung fluid papalabas dun sa straw. Diba? So meron kayong ma-extract na kahit konting-konting tira-tira dun sa... Actually, minsan nga hindi niyo nihayaan na naubos. Minsan nga punong-puno, hihipan ninyo, di ba? Tapos titignan niyo kung ano mangyayari, di ba? So alam niyo naman kung ano mangyayari doon, di ba? Tatalsik or lalabas yung fluid dun sa straw. Di ba? Sino kaya sa inyo yung pag-uwi mamaya bibili ng juice tapos titignan kung tama yung sinasabi ko? So, anong nangyayari dito? Hinipan niyo yung fluid, nag-increase yung pressure dito sa tube na ito. At dahil nag-increase yung pressure dyan sa tube na ito, bumaba yung level. Okay?
Which makes sense kasi nga, pag bumaba yung level, ibig sabihin nun, increased pressure. So, ibig sabihin, dito sa tatlo na closed-ended, okay, dito sa tatlo na tinakpan natin yan, tumaas yung water levels nila. Anong masasabi nyo about yung pressure dun sa loob ng, yung pressure ng air na nandun, yung pocket of air na nandun? Mas mababa, mas mataas. Remember, tumaas yung water level, so ibig sabihin ng nangyari sa pressure. Mas mataas, di ba? Mas mataas yung pressure. Okay. Ito bumaba dyan. Okay? So ibig sabihin, yung increase in pressure dito ay matatranslate dito sa increase in pressure dito sa pocket of air na to. Diba? Ganun naman sa Tetra Pak, di ba? Ay, sa Tetra Pak, sa juice, di ba? Kaya nga lumulobo kasi nag-i-increase yung pressure sa loob. Di ba? So kung ano man yung pressure ng pag ng air na in-exert mo dun sa straw, okay, will be ang tawag dito, transfer dun sa loob. Ganun din dito, nag-exert ka ng pressure dyan, matatransfer yung pressure dun sa hangin, dun sa pocket of air na natitira. Okay? And yung pressure na yan is undiminished. Okay? So, kung ano man yung pressure na in-exert mo dito, will be exactly the same pressure dun sa tatlo. Okay? Ang tawag dun ay Pascal's principle. Pascal's law. So Pascal's law states that Pascal's law, okay, pressure applied to an enclosed fluid is transmitted undiminished to every portion of the fluid and the walls of the containing vessel. So yan ang Pascal's law. So another example, kakabili nyo lang ng 1 litro or 1.5. Pag pinrest nyo yung bote, ano nangyayari sa level ng fluid? Mataas. Kasi yung pressure na in-exert nyo dun sa bote ay nag-transfer sa wall, sa fluid, and then dun sa pocket of air na. Sa loob. Sa loob ng container. Okay. Okay, so saan natin pwedeng gamitin yung Pascal's law na yan? Ginagamit yan typically sa hydraulics. Okay. Ibig sabihin, dito, yung pressure na in-exert nyo dito is exactly the same pressure na in-exert nyo dito. So, pressure is transferred undiminished. And yung pressure na yan, okay, one definition of pressure is force per unit area. Or force is equal to pressure times area. Kung maglalagay ako dito ng maliit na area at maglalagay ako dito ng malaking area, if I apply a small force, okay, I apply small force to a small area, merong pressure. Pero yung pressure na is undiminished. So kung meron akong malaking area dito, it will give me a larger force. Diba? That's how basically hydraulics work. Okay? So ginagamit niya yung concept ng Pascal's law. Of course, importante na walang leak, okay, dun sa fluid. Now, yung fluid na yan is an incompressible na fluid. Ano ibig sabihin na incompressible na fluid? Well, ang water is incompressible. Okay? Ang tawag dito, maglagay kayo ng tubig sa plastic.
Okay. Isipin nyo, nako-compress ko naman. Pero yung volume niya is the same eh. Diba? So hindi nyo siya talaga actually nako-compress. Pero yung hangin is a compressible na fluid. Paano nyo alam na nako-compress yung hangin? Kasi nga, sa bote ng Coke, sa bote ng soft drinks, ako magsabi ng hindi ako binayaran. Okay, sa bote ng soft drinks, pag nag-apply kayo ng pressure, yung packet of air na nandoon sa ibabaw ay lumiliit yung volume. So alam nyo na nako-compress yung air dun sa loob ng bote na yun. Okay, so yung air is a compressible fluid pero yung tawag dito water is an incompressible fluid. Oil is also incompressible. Okay, kaya dito ang ginagamit ay incompressible na fluids. Okay, so ganun din sa for example sa brakes ng kotse, 'di ba? Yung brake fluid, incompressible din 'yun. And importante na incompressible 'yun kasi pag nag-apply kayo ng pressure sa brakes, dapat exactly the same pressure yung nandoon sa brake pads. Okay? Kasi kung apply kayo diyan, nabawasan yung pressure somewhere, edi hindi magko-compress hindi magko-compress yung brake pads ng tama. 'Di ba? Right? Kaya pag nakasakay kayo ng jeep, okay, at nakita nyo na yung jeepney driver ay pinapump yung brake para lang pumreno, umawak na kayo. Kasi ibig sabihin may leak dun sa linya. Di ba? May hangin, kailangan niyang i-pump yung buong fluid na yon para lang ma-push yung brake pads na mag-close. Right? Hindi ko naman sinasabi na tawag dito, ma-aksidente kayo. Kasi malamang yung jeepney driver, buong araw niyang ginagawa yun di ba? So malamang it's safe, di ba? Sa ganung level. Okay. Pero anyway, ang point dito is we use Pascal's law sa ganitong klaseng systems. So pressure is just force per unit area. Para dito, it's also force per unit area para dito. Okay, so if A1 is small and A2 is large, then we expect F1 to be small and F2 to be proportionally large. Okay, so ganyan nag-work ang mga hydraulics na yan. Okay, questions? Okay, so at this point, mag-break muna tayo. So let's take a 10-minute break. Okay, so how do we measure pressure? Gumagamit tayo ng mga pressure gauges. Okay. Now, yung mga sinaunang pressure gauges, okay, ay ganito yung itsura. So yung isang pressure gauge, or actually both pressure gauges ay sa isang end ay open at sa kabilang end ay closed. Okay, so dito sa unang figure sa left, okay, yung merong air, okay, na nakalagay sa isang portion ng tube. Okay, so dito, air yan. Okay. Tapos meron kang fluid. Okay, nandito. Yung fluid na yan ay water. Yun yung pinaka-available na fluid. Dito, open-ended siya. So, basically, ang nangyayari dyan is pag nag-increase yung pressure, okay, pag nag-increase yung atmospheric pressure, bababa yung water level, di ba? Dito sa side na to, okay, bababa yung water level at tataas dito. Okay. Ang nag-change ay itong height difference. Okay, pag nag-increase yung pressure. Okay, yung atmospheric pressure. The same way, pag bumaba, di syempre mas magiging malaki yung height difference. Okay. Now, dito sa kabila, this is called a mercury barometer. Simply because ang ginagamit na fluid dito is
yung mercury. And may time na gumagamit kayo ng thermometer ng mercury yung laman. Okay. Ganun, ito naman, ang minimeasure dito is pressure. So, ganun din yung idea dito. Dito sa malaking rim or malaking ang tawag dito container, open siya sa atmosphere. At ito dito closed. Closed siya. So meron ka ng pocket of air na nandiyan. And kung titignan niyo, yung pressure is zero. So vacuum 'yan. Bago nilalagyan ng anong tawag dito ng mercury, tinanggalan muna nila ng air such that yung pressure is zero. Bago nila tinaob dun sa mercury. Okay. So mangyayari diyan is pag tawag dito, pag nag-increase ang pressure, itong Y1 bababa. Yung Y1 bababa. At itong Y2 ay tataas. Okay, so ibig sabihin yung H ay lalaki. Diba kasi yung Y2 tumaas, yung Y1 bababa, so yung difference between Y2 and Y1 ay magiging mas malaki. Okay, bakit gumamit ng mercury? Kasi it turns out na yung water, okay, pag ginamit mo yung water using yung exact same principle, using Pascal's law, kailangan mo ng mataas na column. Okay? In terms of tens of meters para makagawa ng isang pressure gauge using water. Of course, hindi yung practical. Pero yung mercury, kahit na tawag dito, 30 centimeters lang ay pwede na kayo makadetect ng changes sa pressure. Okay, so yun yung difference. Or kaya naging popular yung mercury as a tool para para mag-measure ng pressure. Okay, so ganyan basically nag-work yung ang tawag dito yung mercury. Yung mercury barometer. Okay. Now, let's talk about yung concept ng buoyancy. Anong ibig sabihin ng buoyancy? Narinig niyo na ba yung word na buoyancy? Ha? Yes. So buoyancy refers to yung objects that float, di ba? Kung physics, kung bakit sila nagpo-float, right? Tama. So kung anong tawag dito, kung nagpo-float sila, ibig sabihin buoyant sila. Tama? Nagpo-float ba kayo sa tubig? Naturally? Hopefully? So hindi nyo pa na-try? Pag may air sa lungs, magpo-float o lulubog? Magpo-float. Bakit? Pressure. Yes. So may air kayo sa loob ng di ba? May air kayo sa loob ng lungs. So ibig sabihin, yung respiration force ng tubig magaan sa nag-overtops yung kasi lower yung density ng body. Lower yung density ng air na tinake in mo kumpara sa water. Okay, so how do we float? Okay, so the reason why we float is because of the pressure exerted by the fluid. And yung pressure na yan is exerted in all directions. Okay, sa lahat ng direction yung in-exert. Pero, okay, may natitirang, pag kinuha mo pag inad mo lahat ng forces na yan, may matitirang force. Okay? Ano yung matitirang force? Ang matitirang force ay yung mga vertical forces. Lahat ng forces sides, magka-cancel lang with the other side. Matitira ay yung vertical forces. Bakit? Kasi merong weight yung object na yan. Okay? At dahil merong weight, ibig sabihin merong extra na force along the vertical. Okay? Now, for this system to be in equilibrium,
dapat yung buoyant force ay equal dun sa weight ng object. Okay. Ngayon, may kwento dito. Kilala niyo si Archimedes? Yes. So, ibig sabihin, buhay na kayo nung 300 years ago pa. Kilala niyo siya eh. Pinakilala. Okay. Anong sabi ni Archimedes? Anong kwento niya? Alam niyo ba yung kwento niya? Well, meron daw hari noon, okay, na anong tawag dito, nagpagawa ng corona. Gusto niya yung crown ay gold. Ngayon, yung gumawa siya ng corona, kaso nagda-doubt yung hari kung gold talaga yung crown o hindi. So, ang ginawa niya is nagpa-contest siya ng time na yun para alamin kung gold nga yung crown o hindi. Okay, so ang daming nag-attempt, okay, pero walang nakasucceed para para magbigay ng convincing argument na yun nga ay gold. One day si Archimedes ay ang tawag dito na-encounter niya itong problem na ito at pinag-isipan niya ng pinag-isipan. Okay, hanggang sa isang araw maliligo na siya, paglublob niya ng paa sa tubig, or actually yung buong katawan, kung ano man yung talagang kwento, paglublob niya dun sa bathtub, bigla niyang na-realize kung ano yung solution dun sa problem ng hari. So, sobrang excited niya na tawag dito ma-realize yung solution niya, na tumakbo siya papalabas ng hindi nagbibihis at sumisigaw ng Eureka. Okay, parang I found it. Mga ganun. Okay? So, anong naging solution niya? Ano sa tingin ninyo? Ha? Anong pinalutan sa tubig? Yung alin? Yung crown. How do you know na ano talaga siya? How do you know na ano na crown, na gold siya talaga kung papalutang mo lang sa tubig or papalubog mo sa tubig? Well, tulad nga ng sinabi ko nung nilublob niya yung sarili niya dun sa tubig, dun niya na-realize kung paano yung solve yung problem. Pag nilublob niyo ba yung sarili niyo sa tubig, anong mangyayari? Sa tawag dito sa bathtub. Kung may bathtub kayo or sa timbalang. Kasi timbalang tayo sa Baguio eh, di ba? Minsan siguro ginagawa niyo 'yun, di ba? Na gusto niyo lang, lagay lang yung paa niyo sa ano. Pag nilublob niyo yung paa niyo sa timba, ibig sabihin, malaki yung timba niyo. Anong nangyayari sa tubig? Umaapaw. Okay. Ngayon, yung volume ng water na umapaw, pag sinukat nyo yon, is exactly yung volume nung parte ng katawan ninyo na nakalubog doon sa timba. Make sense ba yun? May sense ba yun? Kasi dinisplace nyo yung tubig. Di ba? Dinisplace nyo yung tubig. So, ang kailangan nyo lang malaman is yung volume ng water na na-displace. In the same way, kung kukuha ka ng timba na puno-puno ng tubig or batya na puno-puno ng tubig, kunin mo yung tawag dito crown ng hari, ilublob mo dun sa batya, may aapaw na tubig, di ba? Siyempre, para ma-measure mo yung volume ng tubig na yon, kailangan mong saluhin. So, siguro may secondary ka na timba kung saan para saluhin yung yung tubig na yon. Na batya pala. So once na makuha mo na yung natapon na tubig, ilalagay mo yung sa beaker kasi yung beaker merong linya-linya para malaman mo yung volume. Okay, then malalaman mo ngayon yung volume ng tubig and it will be exactly yung volume ng crown. Okay, and paano nakakatulong yun? Doon na natin i-relate yung concept ng density. Okay, so ang sabi ni Archimedes, okay, I'm going to create what I will call Archimedes principle. Ang day niya. When an object
is completely or partially submerged or immersed in a fluid, the fluid exerts an upward force on the object equal to the weight of the fluid displaced by the object. Okay, when an object is completely or partially immersed in a fluid, the fluid exerts an upward force on the object. Ano ang tawag natin dyan sa upward force na yan? Buoyant force. Okay. So, buoyant force, and ang ginagamit natin na letter dyan is capital B. Yung buoyant force na yan is equal to the weight of the fluid displaced by the object. Yan yung na-discover ni Archimedes. Now, to illustrate yung concept na yan, ang gagawin natin is, i-discuss natin yung example 12.5. Now, sa example 12.5, merong 15 kilogram na solid gold statue. Okay? Kung kayo si Archimedes, nung time na yon, nung time ni Archimedes, pwede naman ng sukatin yung mass. Diba? Madaling sukatin yung mass. Meron lang weighing scale. Okay? So, measurable yung 15 kilograms na. What is the tension in the hoisting cable? Ay, hindi ko pala nailagay yung itsura nito. So actually, andi dito yung may net dyan, tapos nasa loob yung gold. Yan, nasa loob yung gold. Gold statue. And then may net. And then merong tali, okay, na hawak-hawak yan sa. And yan ay immersed sa tubig. Ayos. Yan yung ginagawa nyo, no? Pag wala na kayong masagutan, di ba? Nagdo-drawing. Okay. So, ano ang tension dun sa hoisting cable? So, anong gagawin nyo? Remember, pag forces ang pinag-usapan, the first thing you need to do is identify your forces and then draw a free body diagram. So, ano-ano ngayon yung forces na nandiyan? So, yung weight ng object. So, weight ng object. Siyempre, yung buoyant force caused by the water. Diba? Buoyant force is exerted by the water on the object. And then, meron ka pang tension due to the cable. Napataas din. So, may imagine nyo na pag hindi yan naka-immerse sa tubig, yung tension is just equal to the weight. Pero dahil naka-immerse sa tubig, syempre, it seems na gumaan yung gold statue. At kaya yan gumagaan kasi tinutulungan kayo ng water na iangat. So yung buoyant force na yon o yung water na yun exerts a buoyant force. Yan yung B na nakalagay siya. So, pag nag-sum kayo ng forces along the y-axis at positive y upward, then ang gagawin nyo is yung tension, i-add nyo sa buoyant force, at isusubtract nyo dun yung weight. At since hindi gumagalaw yan, yung acceleration is 0, so yung sum ng forces ay equal to 0. Now, ang ano dito is ano yung buoyant force. So ano sinabi ni ang tawag dito? Archimedes? Okay.
The fluid exerts an upward force equal to the weight of the fluid displaced by the object. So yung buoyant force, ay equal dun sa weight ng, ano ba yung ano dyan? Weight ng ano yan? Weight ng water. Diba? Yun yung nagdi-display, yun yung ano eh, nag-displace. Diba? Tama? Tama? Okay. Ngayon, anong weight ng water? Mass ng water times acceleration due to gravity. Kaso hindi nyo alam kung anong mass ng water na displace. Pero alam nyo yung density. Diba? Alam nyo yung density ng water times volume times acceleration due to gravity. Kaso hindi nyo alam yung volume na displace. Tama? Tama? Okay. Pero ano pang alam nyo about this? Ha? Well, it's not, hindi lang yung height. Kanina nung nag-start tayo mag-discuss about buoyancy, yes. Nang? What about yung density ng gold? Yes, okay. Yes, so volume yun ng gold, diba? How does it relate to yung volume ng water? Yeah. Yes, yun yung pinag-usapan natin kanina, di ba? Sinabi natin na pag may batya kayo dyan, lublob nyo yung sarili nyo sa batya, padi-displace nyo yung same amount of volume, okay, of water ng volume ninyo. Di ba? Di ba? Okay. So, we can get the volume of the water from the volume of the gold. Okay. So, lalagay ko lang dito na volume ito ng water para clear. So we know that the volume of water displaced is just the same as the volume of the gold. Anong volume ng gold? 15 kilograms divided by yung density niya. Kaya ako pinapatandaan sa inyo yung density ng gold kasi gagamitin natin siya dito. 19.3 times 10 to the 3 kilograms. So ang volume nito is 7.77 times 10 to the minus 4 cubic centimeter. Okay. Okay. So ngayon pwede natin i-compute yung buoyant force. Kasi alam natin yung density ng water. So ang buoyant force is equal to 1 times 10 to the 3 kilograms. Alam natin yung volume ng water. 7.77 times 10 to the minus 4 cubic meter. And then alam din natin yung acceleration due to gravity. 9.8 meters per second square. Yung buoyant force ngayon dito is 7.84 newtons. Okay, so yung buoyant force is 7.84 newtons. Anong pinapahanap? Ang pinapahanap ay tension. So we know this, makukuha na natin yung tension. So ang tension is nothing but mg minus mb. So 15 kilograms times 9.8 meters per second squared minus 7.84 newtons. So yung tension ay equal sa 139 newtons. So this is in water. Natin ay in water. Yes? Yung alin? Density ng water. Kasi 'di ba? Kasi ito. Ito yung equation na ginagamit natin. Yung buoyant force is equal to the weight of the water
displaced? Sa? Sagot saan? Kasi, sorry, seawater pala yung ginamit dito. Tama, no? Kasi sea bottom. Ayan. So, seawater. So, dapat ang gagamitin ay 1.03 times 10 to the 3. Try mo ngayon kung pareho. Okay na? Okay? Okay. Now, let's just consider yung case na wala sa tubig yung ang tawag dito, yung statue. Nasa ano lang, in air. Diba? Meron pa rin bang buoyant force? I mean, in reality, meron ba siyang buoyant force o wala? Meron pa rin. Kasi merong ini-exert pa rin yung air na force para iangat yung gold. Diba? Now, ang tanong is, gaano kalaki yung buoyant force na yon? So, in air, ano yung buoyant force? It's equal ngayon to the weight of the air that is displaced. So, ang gagawin natin dito ngayon, ito ay density ng air, volume ng air, at saka acceleration due to gravity. Pero alam natin ang volume ng air is just the same as the volume ng gold statue. Ngayon, ano ang density ng air? 1.2 kilogram per cubic meter. Tapos 7.77 times 10 to the minus 4 cubic meter times 9.8 meters per second squared. At makikita natin dito na yung buoyant force is 9.1 times 10 to the minus 3 newtons. Sobrang liit. Hindi natin na-feel yung force na yan. Kasi kumpara sa 147, ano ba tong 15 times 9.8? 147, di ba? This is 147 newtons. Yung weight ng gold statue. Tawag dito, sobrang liit ng nung buoyant force na in-exert nung air. So much so na pag nagko-compute tayo, hindi na natin ini-ignore na natin yung buoyant force na in-exert. Pero once na ilublob niya sa tubig, significant na yung buoyant force. Sige. Mas mabigat yung mga bagay sa Baguio? Hindi, lesser nga yung density, di ba? So yung tawag dito, yung buoyant force is even less. Hindi. Hindi naman mas mabigat. Yung force lang na in-exert ng air ay mas maliit. Pero yung weight, wala naman siyang effect sa weight. Tama? Ha? Yes. Pag sa salt water, bakit mas mahirap lumubog yung mga... Well, ang lulubog na naman doon ay yung mga objects na denser than seawater. Pero kung less dense siya, ano siya? Lulutang siya. From there, pwede nyo nang i-deduce kung ano ang density ng human body, di ba? Lumulutang ba kayo sa seawater? Hopefully. In most cases, lumulutang naman kayo, di ba? Sabi nyo nga, pag naglagay kayo ng air, lulutang kayo, right? Tama? Okay, so ibig sabihin, ang density ng body niyo ay less than the density of seawater. Mas madaling lumutang sa seawater kaysa swimming pool, di ba? Try nyo na ba yun sa mga marunong lumangoy? Okay, so kung gusto nyo matutong lumangoy, sa dagat kayo. Dapat meron kayong kasama. Yun na yung tuturo sa. Okay. Okay. Any questions? Now, so far, ang diniscuss lang natin ay objects that are not
moving, or the fluid na hindi gumagalaw, or static fluids. Okay? Of course, ang fluids gumagalaw yan. Diba? Yung tubig na dumadaan sa hose, diba? Gumagalaw yung fluid na yon. Right? Pag humihinga kayo, yung air na dumadaan sa butas ng ilong ninyo ay may speed. Pag tumatakbo kayo, lalong bumibilis yung speed ng air na lumulusot sa ilong ninyo. Tama? Tama? Pag kayo kinakabag, kabag. Hindi mo alam kung anong kabag? Seryoso? Pag kayo kinakabag, para lumabas yung hangin sa loob ng tiyan, anong ginagawa ninyo? Kinocompress nyo yung tiyan nyo, di ba? Minamassage yung tiyan. Pwede rin. Pero, mas effective ay kinocompress nyo yung tiyan ninyo para mag-exert ng pressure para yung hangin ay lumabas. Dun sa, tawag dito? Dun sa, anong scientific na term nun? Hindi, yung tube mismo. Limutan ko na yung tawag. Ha? Saan daw? Esophagus. Andito ang esophagus. Sinong Ilocano? Taga saan ka ba? Saan? Sa Lawag. Yes. Hindi, alam mo kung taga saan si Lisa. Oh. Minsan, pag nag-exert kayo ng pressure, hindi lang hangin lumalabas, di ba? May sumasama. Anong tawag sa Ilocano? Ha? Ano? Siyo? Di ba pultit? Pultit? Di mo alam? Ayan. Tama, no? May kanta pa nga doon, di ba? O may rap pala. Gusto kong umutot, pero tayo lumabas. Okay. Mga examples lang yun ng fluid flow. Pagbasa pa yung fluid talaga yun. Now we can describe yung fluids, okay, in this manner. Okay. So first assumption na ginagamit natin dito ay incompressible yung fluid. Okay. So this works, itong pag-uusapan natin, works only for incompressible fluids. Okay? So it doesn't work for air. Okay? Ibang physics na para doon. Now, kung mapapansin niyo, nag-define tayo ng mga certain quantities. First of all, i-assume natin na yung tube na ginagalawan ng fluid ay hindi necessarily the same yung area, cross-sectional area. So sa isang point, may cross-sectional area ka na A1, at sa isang point ay may cross-sectional area ka na A2. Okay. Kino-consider din natin yung volume of fluid passing through that cross-sectional area A1. Kung yung cross-sectional area A2 ay mas maliit kaysa cross-sectional area A1, yung volume ng fluid na yun ay medyo lalapat. Diba? Okay, so ganun yung nangyayari. Okay, so anong implication nun? Implication nun is dahil lumiit yung area, yung distance ng ano tawag dito, yung ng kino-cover ng fluid is larger. Okay? Which means na since ang distance ay equal sa velocity times speed, ibig sabihin mas mataas yung velocity ng fluid dito kumpara sa velocity ng fluid dyan. Okay? Now, ang tawag doon is the continuity equation. Ginagawa nyo na to nung bata kayo. Hindi nyo lang alam kasi wala naman nagtuturo sa inyo ng
ng physics. Di ba? Pero saan nyo may exhibit ang ang continuity equation? Pag meron kayong host, anong ginagawa niyo dun sa host nung bata kayo? Inaapakan. Okay lang yung inaapakan. Minsan, tinatakpan niyo yung butas, di ba? Ano nangyayari pag tinatakpan niyo yung butas? Bumibilis yung... Oh, so, kung hindi niyo tinatakpan yan, mas malaki yung cross-sectional area kumpara sa kung tatakpan niyo. Tama? At dahil lumiit yung cross-sectional area, bumilis yung velocity. Speed. Yun yung sinasabi ng continuity equation. Na ang area ay inversely proportional dun sa speed ng fluid. Okay, pero yung product nila is constant. Yung product ng area at saka ng speed ay constant. Okay. In general, may density pang kasama dyan. So yung product ng density, ng area, at ng speed ay equal sa constant. Pero alam naman natin na sa hose, hindi naman nagbabago yung water will still be water anywhere, di ba? So mangyayari dyan is magka-cancel lang yung density. Di ba? Ibig sabihin is rho 1, A1, B1 ay equal sa rho 2, A2, V2. At kung parehong water naman yan, magka-cancel lang yan, then this reduces to A1, V1 is equal to A2, V2. Okay? Okay. Now, ang product ng area at saka ng speed ng pag-flow, okay, ay tinatawag natin na volume flow rate. Ibig sabihin, dV dt volume flow rate. Rate of flow nung volume ng fluid. dV dt. Gaano kabilis nagpo-flow yung volume na yun. So yung volume flow rate, flow, F-L-O-W, is a constant. Yung volume flow rate is a constant. So, for a compressible fluid, kailangan niyo yung density kasi nako-compress siya. Nagbabago yung density niya as you travel along the, anong tawag dito? As you travel along the, tawag dito? The tube. Okay. Now, minsan, pag binuksan niyo yung gripo, anong tawag dito? Tapos, alam niyo ba ibig sabihin pag laminar yung flow? Ibig sabihin nun yung tubig ay smooth. Yung hindi magulo yung flow niya. So smooth lang yung flow. Ibig sabihin, okay, so halimbawa ito yung gripo, okay? Yan yung gripo. Tapos yung fluid, 'di ba pag laminar, ganyan siya eh. 'Di ba? Parang lumiliit yung ano niya. Lumiliit yung diameter, 'di ba? Diba, napansin niyo na ba yan sa ibang mga sa ibang mga gripo? Okay. Bakit ganyan ang behavior niya? Actually, hindi ito nagsispiral. Kasi ang laminar flow is single direction. Elsa? Hindi, yun yung tanong eh. Bakit ganyan yung shape? Hindi naman. Water pa rin yan. Ang sinasabi mo is nagbabago yung density kung loose yan. Pero hindi yan nagbabago yung density. Still water. Ha? Sa ganyang kaliit na ano? Sa ganitong kaliit na ano? Di ba? Yes. Yes. Di ba nag-increase ang velocity niya as it goes down? At dahil nag-increase yung velocity, ano nangyayari sa cross-sectional area? Yan, kaya ganyan yung itsura ng tubig. Ng cross-sectional area ng tubig. Okay? Continuity equation. Next time, nabubuksan nyo ang gripo, maalala nyo ako. Bukas pa naman ako ngayon. Ha? Bukas pa naman ako. Okay?
Okay, sige. We're supposed to solve problems after this. Pero and then may isa pang concept which is Bernoulli's equation. Okay, pero gawin na lang natin ito sa Tuesday. Ay, ano ba ngayon? Thursday, so Tuesday. Gawin natin sa Tuesday. Magsusolve tayo ng problems. Discuss muna natin yung Bernoulli's equation and then magsusolve tayo ng problems. Bernoulli's equation. Bernoulli's. Okay? Now, balik tayo dun sa una natin pinag-usapan. Anong gagawin niyo? Anong gagawin niyo para mag-improve ang score niyo? Ano?